Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,323-31. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natural na walang kaalam-alam si Alvin na inaabangan ng kanyang pangalawa at pangatlong nakatatandang kapatid ang likido mula sa banal na bukal kahit na naligo na siya rito. Sa oras na ito, nakatuon siya sa pagpapatatag ng kanyang cultivation base. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa ganap na pagpapatatag nito, ngunit tila may pumipigil sa kanya. Sa sobrang pagkatutok niya ay nakalimutan niya na malapit nang magsara ang magulo at magulong rehiyon. Noon lamang siya bumalik sa kanyang katinoan ng isang alon ng enerhiya ang Sumire sa kanyang formation. Ito ba ay isang senyales na nagsasara na ang maunlad at magulong rehiyon? Tunay nga, ang maunlad at magulong rehiyon ay nagsasara na. Naramdaman ni Alvin ang enerhiyang humihila sa kanya, at nang sinubukan niyang gamitin ang kanyang banal na enerhiya upang lumaban, natuklasan niya na ang kanyang banal na enerhiya ay madaling madaig ng makapangyarihang enerhiya. Ang enerhiya ay halos kapareho ng banal na enerhiya ng Supreme Powerhouse. Maaaring gamitin ang divine energy ng isang Supreme Powerhouse sa realm battlefield, ngunit ipinagbabawal ito sa magulong rehiyon at sa abanteng magulong rehiyon. Kung maglalabas ang isang tao ng isang patak ng divine energy ng Supreme Powerhouse sa magulong rehiyon, isang makapangyarihang enerhiya ang lilito na sugpuin ang divine energy ng isang tao at pati na rin ay freeze ang patak ng divine energy, na gagawing walang silbi. Ang makapangyarihang enerhiyang ito ay mawawala lamang pagkatapos niyang itabi ang patak ng divine energy. Narinig ni Alvin sa isa sa mga base camp na ipinagbabawal ang divine energy ng isang Supreme Powerhouse sa magulong rehiyon at sa abanteng magulong rehiyon upang pantayan ang larangan hanggat maaari. Hindi patas ito sa mga ordinaryong tao na walang divine energy ng isang Supreme Powerhouse. Ang mga hindi nagmula sa mga kilalang puwersa ay natural na nasa kawalan sa bagay na ito. Wala man lang silang proteksyon ng isang Supreme Powerhouse kaya paano nila matatamo ang divine energy ng isang Supreme Powerhouse? Pinalad si Alvin na makuha ang divine energy ng isang Supreme Powerhouse, ngunit limitado lamang ang kanyang taglay. Magagamit lamang niya ang mga ito ng ilang beses bago maubos ang kanyang supply, hindi tulad ng iba na marami ang taglay. Bukod dito, magiging nakamamatay kung ang kanyang mga kalaban na muntik nang pumatay sa kanya noon ay magagamit ang divine energy ng isang Supreme Powerhouse sa advanced Chaotic version noong panahong iyon. Bilang conclusion, ang patakaran na nagbabawal sa paggamit ng divine energy ng isang Supreme Powerhouse ay kapaki-pakinabang sa kanya. Panahon na para umalis sa maunlad at magulong rehiyon. Malapit ko nang makita ang aking ranggo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iba, pero batay sa aking magugulong puntos, dapat ay nasa tuktok ako ng pangkalahatang ranggo. Kung tungkol naman sa ranggo para sa mga simpleng Supreme Gods, walang anumang pag-aalinlangan, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang inililipat siya palabas ng maunlad at magulong rehiyon patungo sa realm battlefield ng Divine Offering Land at ng Sanction Land. Sa sandaling lumitaw si Alvin sa realm battlefield, maingat niyang pinagmasdan ang kanyang paligid. Nang makumpirma niyang walang banta, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Dahil inilipat tayo palabas ng lihim na kaharian, ang mga ranggo ay dapat lumitaw sa kalangitan ng iba't ibang realm battlefield sa lalong madaling panahon. Bulong ni Alvin habang nakatingin sa kalangitan. Katulad ni Alvin, maraming tao ang tumingin sa langit matapos silang ilabas sa magulo at maunlad na rehiyon. Kasabay nito, maraming tao mula sa labas ng mundo ang nagsimulang pumasok sa realm battlefield upang matingnan nila ang mga ranggo. Isa na rito si Adam, ang clan leader ng Reed's clan sa Divine Offering Land. Hindi siya nakipagkompetensya para sa ranggo sa Advanced Chaotic region dahil huli na para sa kanya na makaipon ng battle merits at chaotic points nang marinig niya ang tungkol sa overall ranking. Tutal, maraming advanced Supreme Gods ang maagang pumasok sa realm battlefield at nakaipon ng maraming battle merits. Natural na mahirap para sa kanya na mahabol ang mga ito. Tutal, kahit si Trayvon, ang clan leader ng Yun clan sa Divine Offering Land, na pumasok sa realm battlefield ng mas maaga ay nahirapan ding makaipon ng mga puntos para makapasok sa top 10 nanograms advanced Supreme God ranking, lalo na ang overall ranking. Napakamalas talaga ng batang iyon kung mamamatay siya sa magulo at magulo na rehiyon.
Kung mabubuhay siya, naiisip ko kung mauuna ba siya sa pangkalahatang ranggo. Hindi maiwasan ni Adam na magtaka tungkol sa kanyang abang manugang. Hindi pa niya nakikilala ang kanyang manugang noon, ngunit matapos makatanggap ng maraming balita tungkol sa kanyang manugang, nagsimulang gumalaw ang kanyang puso. Tutal, halos alam na ng lahat ngayon na si Alvin ay isang simpleng kataas-taasang Diyos na wala pang 1,000 ang edad na madaling makapatay ng mga intermediate na kataas-taasang Diyos na parang pumapatay ng mga manok. Sa katunayan, ilan lamang sa mga nangungunang intermediate na kataas-taasang Diyos ang kapantay o mas malakas kaysa sa kanya. Dahil dito, malawak siyang kinikilala bilang ang pinakamalakas na simpleng kataas-taasang Diyos sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Batay sa likas na talento ni Alvin, alam ni Adam na si Alvin ay muling umunlad at posible na kayanan niyang makipaglaban sa pantay na larangan kasama ang mahihina at abanteng mga kataas-taasang Diyos ngayon. Bukod doon, nalaman din ni Adam na si Alvin ay hindi isang cultivator na walang sekta kung walang anumang suporta. Si Alvin ang pinakabatang prodigy ng paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy sa Profound Energy Land. Alam niya na ang paksayo ng Inner Palace ay nakapagdulot ng maraming talento noon. Kasama si Alvin na kinilala bilang pinakamalakas na rudimentary Supreme God sa God-defying world, naroon din sina Melissa at Yifeng na pinakamalakas na advanced at intermediate Supreme God sa God-defying world ayon sa pagkakabanggit. Sayang lang at ang Myriad Laws Academy at ang paksayo ng Inner Palace ay walang proteksyon ng isang Supreme Powerhouse. Kung hindi ako magagawang takutin ni Trayvon gamit ang kaligtasan ng aming ninuno. Maaaring hindi gawin ng Supreme Powerhouse ng Yun Clan ang sinabi ni Trayvon, pero mas mabuting maging ligtas na lang. Ang aming ninuno ay nasa outer boundary na ngayon, at ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa Supreme Powerhouse ng Yun Clan, bumantong hininga si Adam sa loob-loob. Bata pa at mahina si Alvin. Naisip ni Adam na maaaring hindi siya mapunta sa ganitong sitwasyon kung si Alvin ay may suporta ng isang makapangyarihang nilalang. Alam niyang kamumuhian siya ni Kelly habang buhay kapag nalaman nito ang tungkol sa pagkakasangkot nito sa pagkana ng angkan ng Yun na patayin si Alvin. Alam niyang wala itong pakialam sa kanya kahit alam niyang mapipilitin siyang gawin ito. Bilang isang ama, natural lamang na masaya si Adam na ang kanyang anak na babae ay mayroong isang mahuhusay na asawa na may pinagmulang katulad ng sa kanya. Sa kasamaang palad, bilang pinuno ng angkan ng Reeds, kinailangan niyang isaalang-alang ang mas malawak na sitwasyon at protektahan ang angkan kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang isakripisyo ang kaligayahan ng kanyang anak. Kasabay nito, si Trayvon ay pinalabas din mula sa magulo na rehiyon. Matapos siyang lumitaw malapit sa isang base camp, maraming tao ang nakakilala sa kanya at lubos na gumagalang. Ito ang pinuno ng angkan ng Yun. Pangalawa lang siya sa pinakamakapangyarihang angkan ng Yun, di ba? Tama. Siya nga yan. Hindi ko inaasahan na ang clan leader ng Yun Clan ay nasa realm battlefield. Kalahok din ba siya sa advanced Supreme God ranking? Sa tingin ko, hindi pinansin ni Trayvon ang mga tao sa paligid at tahimik na tumingin sa langit. Nasanay na siya sa pagiging sentro ng atensyon noong nasa Divine Offering Land siya. Patay na ba si Alvin? Sana namatay siya sa magulo na rehiyon. Tutal, sino ang nakakaalam kung magbabago ang isip ni Adam at babawiin ang kanyang mga sinabi? Natural lamang na alam ni Trayvon na pumayag lamang si Adam na tulungan siyang magplano laban kay Alvin dahil pinagbantaan niya si Adam ng kaligtasan ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds. Bukod dito, noong panahong iyon, hindi pa rin alam ni Adam kung gaano katangi-tangi si Alvin. Ngumisi si Trayvon sa loob-loob niya. Kung buhay pa si Alvin at magbago ang isip ni Adam, sisiguraduhin kong ang pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Reeds ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Nakausap na ni Trayvon ang pinakamataas na makapangyarihang nilang ng angkan ng Yun tungkol sa bagay na ito. Noong una, medyo nag-alangan ang pinakamataas na makapangyarihang nilalang ng angkan ng Yun, ngunit nawala ang kanyang pag-aatubili nang malaman niya kung gaano kagaling si Alvin. Bilang ninuno ng angkan ng Yun, natural lamang na hindi niya hahayaang mabuhay ang isang tulad ni Alvin na magiging isang mabigat na banta. Dati, hindi sumang-ayon ang pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Yun sa pagbabante ni Trayvon kay Adam na pilitin si Kelly na pakasalan si Octavius.
Gayunpaman, dahil ang bagay na ito ngayon ay may kinalaman sa kinabukasan ng angkan yun, pumayag siyang bantayin si Adam at pilitin si Adam na tulungan silang patayin si Alvin. Bilang ninuno ng angkan yun, natural lamang na inaalagaan niya ang kapakanan ng kanyang mga inapo. Wala pa ring gana si Trayvon nang marinig niya ang mga sigawan sa paligid. Lumabas na ang mga Rango. Bumalik sa kanyang katinoan si Trayvon at muling tumingin sa langit. Siyam na listahan ng mga Rango ang lumitaw sa isang pabilog na pormasayon sa kalangitan. Sa gitna ng siyam na Rango ay 3 pangalan. Maliwanag, ang 3 pangalan ay ang mga nasa nangungunang 3 sa pangkalahatang Rango. 4,324. Nang lumitaw ang lahat ng Rango sa kalangitan, karamihan sa mga tao ay hindi nagbigay pansin sa siyam na Rango para sa mga cultivation base sa mga kaharian ng isang payak na Panginoon ng mga Diyos hanggang sa isang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Sa halip, ang kanilang atensyon ay nakatuon sa 3 pangalan sa gitna ng siyam na Rango. Maya-maya pa, maririnig ang mga bulalas kahit saan. Siya talaga yan. Hindi siya namatay. Maraming gantimpala ang makukuha niya. Napakahalimaw. Nakakatakot. Ang atensyon ng mga tao ay nakatuon sa una sa 3 pangalan, na siyang pangalan din ng taong nanguna sa pangkalahatang Rango. Mababasa rito, unang pwesto, Alvin. Ang pinakasimpleng kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng malalim na enerhiya. Sa puntong ito, halos walang sinuman sa realm battlefield ang hindi nakarinig ng pangalan ni Alvin. Ang kanyang pangalan ay nabanggit na sa lahat ng dako sa realm battlefield at maging sa iba't ibang realms of God sa nakalipas na ilang dekada. Kung tutuusin, ang isang napakalaking prodigy ay walang katulad sa kasaysayan ng God-defying world. Wala pang 1,000 taong gulang si Alvin, ngunit isa na siyang panimulang kataas-taasang Diyos. Hindi lang iyon, siya rin ang pinakamalakas na panimulang kataas-taasang Diyos sa mundo ng mga Diyos na sumusuway at iilang nangungunang kataas-taasang Diyos lamang ang may kakayahang talunin siya. Sa katunayan, natuklasan lamang ng karamihan kung gaano katangi-tangi si Alvin matapos magbukas ang maunlad at magulong rehiyon. Sa kasalukuyan, iniisip nila na malamang na lumakas muli si Alvin. Marahil, kapantay na niya ang ilang nangungunang intermediate supreme gods na kayang supulan siya noon. Si Alvin ang nangunguna sa pangkalahatang Rango. Kamangha-mangha. Bagamat inaasahan na ng maraming tao ang resultang ito, gulat pa rin sila. Kung tutuusin, hindi lang nakaligtas si Alvin matapos siyang targetin ng napakaraming tao, kundi nanguna pa siya sa Rango. Dahil si Alvin ang nanguna sa pangkalahatang Rango, walang duda na siya rin ang nanguna sa panimulang Rango ng Supreme God. Ang mga gantimpalang matatanggap ni Alvin para sa pag-una sa Rango sa Rudimentary Supreme God ranking ay wala-wala kumpara sa mga gantimpala para sa pag-una sa Rango sa pangkalahatang Rango. Sus Mariosep. Naiisip mo ba kung gaano karaming vital energy ang kaya niyang makuha kapag naligo siya sa Divine Fountain? Walang limitasyon kung gaano karami ang kaya niyang makuha. Nariyan din ang Supreme Powerhouse Divinity. Napakahalaga nito. Nabalitaan kong napakadali lang daw intindihin ang batas kung taglay ng isang Supreme Powerhouse Divinity. Hindi nakakagulat na lahat ng nasa iba't ibang larangan ng digmaan sa realm ay naiinggit kay Alvin nang maisip nila ang mga gantimpalang matatanggap niya. Nangunguna talaga siya sa Rango. Sa isang base camp sa Profound Zen Battlefield, tiningnan ni Yu Chen ang mga Rango nang may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Sa ilang sa Profound Zen Battlefield, si Feng ay nakangiti ng abot tenga. Mukhang makakapagdala ang nakababatang kapatid niya ng tubig pampaligo niya. Hindi, ilang patak lang ng Divine Fountain. Sa isang hanay ng kabundukan sa Profound Zen Battlefield, si Clarissa, na nakalutang sa kalangitan, ay tumingin sa mga Rango ng may nagniningning na mga mata habang sinasabi niya, ang junior brother ang unang nirerango sa pangkalahatang Rango. Pagkatapos, nang ilipat niya ang kanyang mga mata sa panimulang Rango ng Supreme God, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Paano ito posible? Natuklasan ni Clarissa na hindi siya nakapasok sa nangungunang 3 kundi nasa ika-10. May pagkakamali siguro. Galit na galit si Clarissa. Dahil ang magulong puntos na naipon niya ay hindi na ipakita sa mga Rango, automatiko niyang inakala na may pagkakamali. Gayunpaman, ang kaisipang ito ay lumitaw lamang sa isang iglap bago niya ito agad na binaliwala. Tutal, alam niyang imposibleng makagawa ng ganoong kaliit na pagkakamali ang mga Supreme Powerhouse.
Bukod dito, kahit ang mga Supreme Powerhouse ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa mga gantimpala. Kaya naman, mas mag-iingat sila upang matiyak na walang pagkakamaling magagawa, at babantayan din nila ang isa't isa upang matiyak na walang sinuman sa kanila ang nandadaya upang matulungan ang kanilang mga inapo. Kung hindi magiging target si Alvin ng mga direktang inapo ng mga Supreme Powerhouse sa sandaling maipahayag ang anunsyo sa Advanced Chaotic Region. Dahil hindi sila maaaring mandiraya, mas makabubuting alisin ang isang malakas na kakompetensya tulad ni Alvin. Sa base camp ng isa pang realm battlefield. 3 babae ang nakatitig sa mga ranggo sa langit. Siguro buhay pa ang young master kung siya pa rin si Alvin, nakangiting sabi ng babaeng namumutla ang kagandahan kumpara sa dalawa niyang kasama. Malapad din ang ngiti ng 2 pang babae. Ang 3 babaeng ito ay sina Rina, Sofia, at Leia. Umalis na sila sa maunlad na magulong rehiyon bago pa ito magsara kaya't nakapagsama-sama sila. Kung naghintay sila na mailabas, magkakahiwalay na sana sila. Dati, pumasok ang 3 sa maunlad na magulong rehiyon upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Alvin sa halip na makipagkompetensya para sa ranggo. Bagamat mas malakas na ang 3 ngayon kumpara noon, ang maunlad na magulong rehiyon ay isang mapanganib pa rin na lugar para sa kanila. Dahil dito, matapos makumpirma na si Alvin ang taong hinahanap nila, mabilis nilang nilisan ang maunlad na magulong rehiyon. Mabuti na lang at ligtas siya. Ngumiti sina Sofia at Leia, nakaramdam ng ginhawa. Ang bigat sa kanilang mga puso ay tuluyang nawala sa sandaling ito. Little Alvin. Si Bert Ing, na nakatayo sa tuktok ng bundok, ay ngumiti habang nakatingin sa langit. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang makita ang pangalawang pangalan sa pangkalahatang ranggo. Hindi ako nakapagranggo ng pangalawa sa pangkalahatang ranggo. Noong una, inakala ni Berting na makakapangalan siya kay Alvin sa pangkalahatang ranggo. Sa kasamaang palad, nasa 3 pwesto lang siya. Ang taong nasa pangalawang pwesto ay isang intermediate supreme god. Sino kaya ang mas malakas? Itong intermediate supreme god o ang second senior brother ni Little Alvin mula sa paksayo ng Inner Palace. Guru. Hindi nagulat si Alvin na siya ang unang pwesto sa pangkalahatang ranggo. Inaasahan na niya ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang Panginoon, si Bert Ing, ay magiging pangatlo sa pangkalahatang ranggo. Wala siyang duda na ang Bert Ing sa pangkalahatang ranggo ay ang kanyang Panginoon dahil narinig niya ang tungkol sa napakalaking advance na Emperor of Gods na isang sword cultivator sa advance na magulong rehiyon. Hindi ko inaasahan na pangatlo lang ang magiging master. Ang intermediate supreme god na pangalawa ang ranggo ay tiyak na napakalakas. Bulong ni Alvin habang tinitingnan ang pangalan sa pangalawang pwesto. Pangalawang pwesto, si Yisen. Panggit ng kataas-taasang Diyos mula sa lupang lumulutang. Alam ni Alvin na tanging ang pinakamalakas na intermediate supreme gods lamang ang maaaring mangibabaw sa mga intermediate supreme gods sa isang lihim na kaharian na binubuo ng maraming tao upang makaipon ng magulong puntos. Dahil dito, wala siyang duda na si Yisen ay napakalakas at ang pinakamagaling sa lahat. Mas malakas siguro siya kaysa sa mga nangungunang intermediate supreme gods. Siguro, siya ang pinakamalakas na intermediate supreme god sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Alam ni Alvin na kinilala siya bilang ang pinakamalakas na rudimentaryong kataas-taasang Diyos sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, ngunit hindi niya alam na si Melissa. Ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na babae, at si Yifeng. Ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid, ang pinakamalakas na advanced at intermediate na kataas-taasang Diyos sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Paano ko kokolektahin ang aking mga gantimpala? Hindi pumasok si Alvin sa isang base camp matapos siyang ilipat palabas ng magulo at magulo na rehiyon. Natatakot siyang baka may mga taong mag-abang sa kanya sa labas ng mga base camp. Mahirap para sa kanya na makatakas kung napakaraming tao ang humahabol sa kanya. Hindi sinabi sa atin ng pinakamakapangyarihang tao kung paano natin kukunin ang ating mga gantimpala. Hindi naman nila babawiin ang kanilang mga sinabi, di ba? Mabilis na inalis ni Alvin ang kanyang mga iniisip pagkakita pa lamang nila. Malaki ang kahalagahan ng mga Supreme Powerhouse sa kanilang reputasyon at prestihiyo, at maraming inapo ng mga Supreme Powerhouse ang nakapasok sa mga ranggo. Imposibleng bawiin ng mga Supreme Powerhouse ang kanilang mga sinabi.
Kung tatanggi ang Supreme Powerhouse na nagpanukala ng pagbubukas ng maunlad at magulong rehiyon, tiyak na hindi ito bibitawan ng iba pang mga Supreme Powerhouse. 4,325. Pumasok ako sa Realm Battlefield at sa magulong rehiyon mula sa Divine Offering Land. Bakit ipinahihiwatig ng Rango na ako ay mula sa Profound Energy Land? Tanong ni Alvin sa loob-loob. Pumasok siya sa Realm Battlefield sa pamamagitan ng Divine Offering Land at binuksan ang mga lihim na kaharian sa magulong rehiyon at sa Advanced Chaotic Region sa Divine Sanction Battlefield. Bukod dito, minsan, sa isang lihim na kaharian, ay inilagay siya kasama ang grupo ng mga tao mula sa Divine Offering Land laban sa grupo mula sa Profound Energy Land. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nakalista bilang nagmula sa Profound Energy Land sa mga Rango. Dahil ba ito sa una kong pagpasok sa Realm Battlefield mula sa Profound Energy Land, o dahil alam nilang galing ako sa Myriad Laws Academy sa Profound Energy Land? Patuloy na nagtataka si Alvin sa loob, nalilito. Nakapasok ba sa ranking ang third senior brother? Mabilis na ibinaling ni Alvin ang kanyang atensyon sa Intermediate Supreme God ranking at hinanap ang pangalan ni Yuchen. Mabilis niyang natuklasan na wala si Yuchen sa top 10. Hindi siya nakapasok sa top 10. Nakakadismaya naman. Natural lang, ang Intermediate Supreme God, na pumangalawa sa overall ranking, ay si Yisen mula sa Floating Land. Patuloy na tiningnan ni Alvin ang rango para sa mga Intermediate Supreme Gods, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang pangalan ni Yuchen. Ngumiti siya at bumulong, magagawa kong asarin ang third senior brother tungkol dito ng buong puso kapag nakilala ko siya. Bagamat kalaunan ay pumasok sa Realm Battlefield ang 4th Senior Sister, nagawa pa rin niyang umabot sa ika-10 pwesto sa Rudimentary Supreme God ranking. Mas mataas pa sana ang rango niya kung ang tunay niyang katawan ay pumasok sa Realm Battlefield. Sigurado akong hindi palalampasan ng 4th Senior Sister ang gininto ang pagkakataong ito para asarin din ang 3rd Senior Brother. Maya-maya, bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. May hindi makatwiran. Ayon kay 3rd Senior Brother, si 2nd Senior Brother ay palaging nasa Realm Battlefield. Dapat sana ay nakipagkompetensya rin siya para sa rango sa Advanced Chaotic Region. Gayunpaman, wala siya sa top 10. Mukhang malas o hindi sapat ang lakas ni 2nd Senior Brother. Sa kabila ng kanyang mga iniisip, hindi minamaliit ni Alvin ang kanyang pangalawang Senior Brother. Kamangha-mangha si Yoren. Nagawa niyang pamwesto sa ika-5 pwesto kahit nakakagaling lang niya sa pagiging isang Intermediate Supreme God kamakailan lang. Bagamat hindi nakapasok sa top 3 si Yoren, maituturing na mahusay ang kanyang pagganap kung isa sa alang-alang na kamakailan lamang siya naging isang Intermediate Supreme God. Sa itaas ng isang kagubatan sa Divine Sanction Battlefield. Kumunat ang noo ni Yoren habang bumubulong, hindi ako nakapasok sa top 3. Hindi nagulat si Yoren na si Alvin ang nanguna sa Rudimentary Supreme God ranking, ngunit nagulat siya na si Alvin ang nanguna sa overall ranking. Bahagya lang siyang nadismaya na hindi siya nakapasok sa overall ranking, ngunit labis siyang nadismaya na hindi siya nakapasok sa pangalawa o pangatlo sa Intermediate Supreme God. Wala siyang gaanong pag-asa na makapasok sa unang pwesto dahil alam niyang ang isang Intermediate Supreme God, na nasa pangalawa o pangatlo sa overall ranking, ay mauuna rin sa Intermediate Supreme God ranking. Nakarating lang ako sa ika-5 pwesto. Malayo pa rin ako kay Alvin, buntong hininga ni Yoren sa sarili. Pagkatapos, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging mapagnilay-nilay habang tinitingnan ang pangalan sa unang pagkakataon. Isang Intermediate Supreme God mula sa Floating Land. Hindi ko pa naririnig ang tungkol kay Yisen dati, pero alam kong mayroong isang pangunahing puwersang may pinakamataas na rango na tinatawag na Yu-Clan sa Floating Island. Isa ba siyang inapo ng Yu-Clan? Naisip ni Yoren sa sarili, na naguguluhan, gayunpaman, kung isa siyang inapo ng Yu-Clan na iyon, imposibleng hindi siya sikat. Sinadya bang itago ng Yu-Clan ang pagkakaroon ng henyong ito? Gayunpaman, dahil sa katayuan ng Yu-Clan, hindi na nila kailangang itago ang kanyang pag-iral, tama ba? Katulad ni Yoren, maraming inapo ng mga pinakamakapangyarihang tao ang naguluhan din. Isang henyo mula sa angkan ng Yu. Hindi ko pa siya naririnig noon. Kailan pa nagkaroon ng ganito kalaking kahangahangang himala ang angkan ng Yu?
Hindi lang iyon, maging ang mga miyembro ng angkan ng Yu sa lumulutang na lupain ay naguluhan. Yi Sin. Miyembro ba siya ng ating angkan ng Yu? Ngayon ko lang siya narinig tungkol sa kanya. Sa kabaligtaran, ang ilan sa mga elder mula sa angkan ng Yu ay nagulat sa halip na naguluhan. Siya ba yung batang iniwan ng Yu clan natin noon? Madilim ang ekspresyon ng mga matatanda habang inaalala ang madilim na nakaraan ng kanilang angkan. Kung si Yi Sin nga ang batang iniwan ng angkan ng Yu noon, mahihiya ang angkan. Bukod pa rito, kapag nalaman ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ang tungkol sa bagay na ito, walang duda na magagalit ito. Tutal, itinago nila ang bagay na ito sa pinakamataas na makapangyarihang angkan ng kanilang angkan. Hindi tulad ng maraming tao, si Alvin ay hindi interesado kay Yi Sin. Kung tutuusin, hindi nakakagulat kung hindi niya narinig ang tungkol kay Yi Sin kahit na sikat si Yi Sin. Wala siyang alam tungkol sa mga kababalaghan ng floating land. Sa sandaling ito, mas nag-aalala siya kung paano niya makukuha ang kanyang mga gantimpala. Mahahanap ba nila ako sa Myriad Laws Academy pagkatapos kong bumalik sa Profound Energy Land? O makukuha ko na ba ang mga gantimpala ko sa Realm Battlefield? Isasantabi na lang natin ang iba pang mga gantimpala, paano ako maliligo sa Divine Fountain. Hindi naman nila maaaring dalhin sa akin ang Divine Fountain, di ba? Dapat nila akong dalhin sa lugar kung saan matatagpuan ang Divine Fountain, di ba? 4,326. Alam ni Alvin na hindi ibibigay sa kanya ng mga kataas-taasang makapangyarihang tao ang banal na bukal. Nakasaad lamang sa anunsyo na ang taong mauuna sa pangkalahatang ranggo ang papayagang maligo sa banal na bukal. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Alvin kung paano niya makukuha ang mga gantimpala. Plano niyang pumunta muna sa angkan ng Reed sa lupain ng banal na alay upang tingnan kung naroon si Kelly. Matapos matiyak ang kaligtasan nito, plano niyang bumalik sa Myriad Laws Academy sa lupain ng malalim na enerhiya. Alam niyang may iligtas lamang niya si Kelly pagkatapos matanggap ang mga gantimpala na makakatulong sa kanya na makarating sa kaharian ng isang intermediate supreme god. Sa tingin ko hindi ko makukuha ang gantimpala ko rito, di ba? Iniisip ko kung ako ang magdedesisyon kung kailan ko gustong maligo sa banal na bukal. Tutal, may iba pa akong kailangang asikasuhin. Sa palagay ni Alvin, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pumunta sa lupain ng banal na alay upang tingnan kung si Kelly ay kabilang sa angkan ng Reeds. Kung hindi, maghihintay muna siya hanggang sa magsara ang larangan ng labanan ng kaharian bago muling pumunta sa angkan ng Reeds. Nag-aalala siya na ang pagligo sa banal na bukal ay aabutin ng maraming oras at baka mawalan siya ng pagkakataong iligtas si Kelly. Bagamat makakatulong sa kanya ang banal na bukal na mapataas ang kanyang cultivation base, wala nang mas mahalaga sa kanya kaysa sa pagsajep kay Kelly. Tutal, ito ang pangunahing puwersang nagtulak sa kanya upang lumakas. Kung pupunta rito ang pinakamakapangyarihang tao, marahil, maaari akong humingi ng pabor sa kanila para masigurong ang pagkuha ng mga gantimpala ay hindi makakasagabal sa aking pagliligtas kay Kelly. Matapos magsara ang larangan ng digmaan ng kaharian, nag-aalala si Alvin na baka kumilos ng labis si Kelly kung sakaling itulak siya ng angkan ng Reed sa isang sulok. Tutal, si Joshua, ang ikatlong Panginoon ng angkan ng Reeds, ay nailigtas na ang kanyang pamilya at mga kaibigan, na dating ginagamit bilang kasangkapan upang bantayin si Kelly. Kung wala sila, batay sa kanyang pagkaunawa kay Kelly, hindi siya kailanman makikipagkompromiso sa angkan ng Reeds kahit na mga hulugan ito ng kanyang kamatayan. Hindi na kailangang sabihin, ayaw niyang mangyari muli ang ganitong trahedya kay Kelly. Aalis ako sa Divine Sanction Battlefield at pupunta sa angkan ng Reeds sa Divine Offering Land ngayon para magtanong tungkol kay Kelly. Nasaan kaya ang pinakamalapit na base camp? Maaari lamang umalis si Alvin sa Divine Sanction Battlefield sa pamamagitan ng transportation formation sa isa sa mga base camp. Sa oras na ito, ang magulong rehiyon ay sarado na, ngunit ang Realm Battlefield ay bukas pa rin. Kung si Kelly ay nasa Realm Battlefield, dapat alam niya na kasama ako ng Myriad Laws Academy sa Profound Energy Land. May posibilidad na hanapin niya ako sa akademya. Kung hindi ko siya mahanap sa angkan ng Reeds, babalik ako sa akademya muli sa pamamagitan ng Realm Battlefield.
Marahil, magsasama-sama kaming muli ni Kelly sa akademya. Hindi mapakali ang puso ni Alvin, at hindi na siya makapaghintay na pumunta sa pinakamalapit na base camp. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang lumipad, nagsimulang umikot ang kawalan sa harap niya. Dahil naunawaan niya ang batas ng kalawakan, mabilis niyang natuklasan ang mga pagbabago-bago. Sandaling umikot ang kawalan bago biglang lumitaw ang isang figure. Kakatwa, hindi ito lumabas dahil sa isang punit sa espasyo. Ang figure ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pares ng makapal at makapal na kilay. Mukhang seryoso siya habang papalapit kay Alvin. Bagamat mukhang ordinaryo ang lalaking nasa katanghaliang gulang, malinaw na nararamdaman ni Alvin ang dominanteng aura ng kabilang panig. Nararamdaman din niya ang pagyag ng kanyang banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Labis siyang nagulat dito kaya dali-dali niyang tinatakan ang kanyang maliit na mundo. Isang napakalakas na kapangyarihan. Hindi nagtagal bago nalaman ni Alvin na ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isang supreme powerhouse. Dati, nang maharap sa aparisyon ng supreme powerhouse mula sa Ning Clan, ang Divine Tree of Life ay hindi tumugon sa ganitong paraan. Bukod dito, bago niya tinatakan ang kanyang maliit na mundo, isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Little Alvin, anong nangyayari? Nasaan ka? Bakit kasama mo ang tunay na katawan ng isang supreme powerhouse? Ang boses ay pagmamayari ng World Cleansing Divine Water na nakakabit sa Divine Tree of Life sa Little World ni Alvin. Noong nakaraan, ang Divine Tree of Life ay pagmamayari ng isang supreme powerhouse na isang master ng isang realm of gods. Ang supreme powerhouse na iyon ay kabilang sa pinakamalakas na supreme powerhouse sa God-defying world. Dahil dito, ang World Cleansing Divine Water ay mas may kaalaman kaysa sa ordinaryong 5 divine elements. Isa talagang napakalakas na kapangyarihan. Natural na nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng World Cleansing Divine Water kahit na halos nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Matapos kumalma, mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko sa lalaking nasa katanghaliang gulang habang sinasabing, "Pagbati, Senior." Kung tutuusin, kayang-kaya ng isang napakalakas na kapangyarihan na patayin si Alvin. Alam ni Alvin na ang pinakamataas na kapangyarihan ay tiyak na nagmula sa mga gantimpalang na panalunan niya sa maunlad at magulong rehiyon. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait at makaramdam ng kaunting pait. Ito ang hindi kanais-nais na senaryo para sa kanya. Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin at bahagyang naguluhan nang makita ang mapang-uyam ng ngiti sa mukha ni Alvin. Diretsyong nagtanong siya, mukhang alam mo na ang dahilan kung bakit ako nandito. Pero, bakit ang mapait mong ekspresyon sa mukha? Senior. Umasa si Alvin na hihingi ng pabor mula sa Supreme Powerhouse. Dahil sa kanyang cultivation base ngayon, imposibleng makaganti siya, ngunit maaaring hindi ito ang mangyari sa hinaharap. Tutal, malaki ang tsansa niyang maging isang supreme powerhouse sa hinaharap. Nagtanong si Alvin, Senior, iniisip ko kung posible ba para sa akin na magdesisyon kung kailan maliligo sa banal na bukal at angkinan ang iba pang mga gantimpala ng maaga. Bahagyang kumunat ang noo ng lalaking nasa katanghaliang gulang at nagtanong, may mahalaga ka bang kailangang asikasuhin ngayon? Oo, tapat na sagot ni Alvin kasabay ng pagtango. Isang bahid ng pagkadismaya ang sumilay sa mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang sagot ni Alvin. Kung tutuusin, ang pribilehiyong maligo sa banal na bukal ay isang bagay na hinahangad kahit ng mga makapangyarihang tulad niya para sa kanilang mga inapo. Gayunpaman, sinabi ni Alvin na mayroon siyang mas mahalagang dapat asikasuhin. Hindi agad tumugon ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa halip, iniulat niya ang bagay na ito sa kanyang nakatataas, at mabilis na iniulat ang sitwasyon. Panginoon ko. Hindi nagtagal at sumagot ang binata, ang nakatataas sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Sabihin mo sa kanya na kailangan na niyang maligo sa banal na bukal ngayon. Kung hindi, mawawalan siya ng pagkakataong maligo sa banal na bukal. Bakit hindi niya pinahahalagahan ang ganitong pagkakataon? Hindi rin maintindihan ng binata ang iniisip ni Alvin.
Hindi nag-aksaya ng oras ang lalaking nasa katanghaliang gulang at ipinarating ang mensahe ng binata kay Alvin. Sabi niya, angkinin mo na ang iba pang mga gantimpala ngayon. Gayunpaman, kung hindi ka maliligaw sa banal na bukal ngayon, mawawala sa iyo ang pagkakataong ito magpakailanman. Nasa iyong mga kamay ang pagpili. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa sumunod na sandali, naging seryoso ang ekspresyon nito na parang nakapagdesisyon na. Tiningnan niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang at same time na sinabi, "Senyor, ako, si Alvin, ay bihirang humingi ng tulong. Sa pagkakataong ito, umaasa talaga ako na gagawa ka ng pabor para sa akin. Napakahalaga sa akin ang bagay na ito. Kung handa kang tumulong sa akin, ipinapangako kong tiyak na babalikan ko ang pabor sa hinaharap. Gayunpaman, naiintindihan ko kung hindi mo ako matutulungan. Kung ganoon nga, isusuko ko na ang pagkakataong maligo sa banal na bukal." Napataas ang kilay ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga salita ni Alvin. Hindi niya maintindihan kung bakit isusuko ni Alvin ang pagkakataong maligo sa banal na bukal. Ano pa nga ba ang mas mahalaga kaysa sa pagligo sa banal na bukal? Kahit ang mga may pinakamataas na kapangyarihan ay maglalaban-laban para makuha ang ganitong pagkakataon. Dahil sa kanyang kuryosidad, tinanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Alvin tungkol sa pabor. Tutal, mataas ang respeto niya kay Alvin. Kung ang pabor ay kaya niya at hindi lumalabag sa mga patakaran ng Realm Battlefield, tutulungan niya si Alvin. Walang disbentaha ang pagtulong sa isang napakalaking prodigy. Ano ang kailangan mo sa tulong ko? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig ang tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Para bang nakakita siya ng kaunting pag-asa. 4,327. Hindi pa ako pwedeng magsaya. Mabilis na kumalma si Alvin matapos lumitaw ang pagsabog ng kagalakan sa kanyang puso. Tutal, hindi pa nakapagpapasya ang lalaking nasa katanghaliang gulang kung handa ba siyang tulungan. Ang bagay na ito ay kinasasangkutan ng dalawang pangunahing angkan sa lupang banal na alay, ang angkan ng Rids at ang angkan ng Yon. Mayroong isang kataas-taasang kapangyarihan sa bawat angkan. Bagamat malamang na walang halaga ang bagay nina Alvin at Kelly para sa mga kataas-taasang kapangyarihan, maaaring hindi handang sakta ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang dalawang angkan para sa kanya. Huminga ng malalim si Alvin habang nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang at seryosong nagpaliwanag. "Senyor, ang problema ay..." Ikinwento ni Alvin sa lalaking nasa katanghaliang gulang ang tungkol sa kwento nila ni Kelly. Gayunpaman, hindi niya binanggit si Octavius at sinabi lamang na minamaliit siya ng angkan ng Rids. Hiniling niya sa lalaking nasa katanghaliang gulang na tulungan siyang kumpirmahin kung nakabalik na si Kelly sa angkan ng Rids at sabihin sa lalaking nasa katanghaliang gulang ang tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon kung naroon ito. Gusto niyang malaman ni Kelly na ililigtas niya ito. Sa kabuuan, ang kwento ni Alvin ay pinaghalong katotohanan at kasinungalingan. Tapat siya noong sinasabi niya ang kanyang nararamdaman para kay Kelly at ang dahilan kung bakit siya mabilis na lumakas ay dahil sa kanyang pagnanais na iligtas ito. Gayunpaman, sinabi niya na ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Kelly ay dahil sa pagmamaliit sa kanya ng angkan ng Rids noon. Tungkol naman sa angkan ng Yon, casual lamang na binanggit ni Alvin na balak ng angkan ng Rids na hayaan si Kelly na magpakasal sa isang tao mula sa angkan ng Yon at hindi niya binanggit kung sino ang dapat niyang pakasalan. Sa katunayan, medyo simple lang ang kahilingan ni Alvin. Gusto lang niyang malaman ng pinakamakapangyarihang tao kung nakabalik na si Kelly sa angkan ng Rids at sabihin kay Kelly ang tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at lakas kung naroon ito. Bukod doon, umaasa rin siyang sasabihin ng lalaking nasa katanghaliang gulang kay Kelly na ligtas at maayos ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Dahil sa katalinuhan ni Kelly, tiwala si Alvin na malalaman ni Kelly kung paano mag-abala sa oras at maghintay na kunin siya mula sa angkan ng Rids sa isang marangal na paraan. Samantala, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay bahagyang nawala ng malay matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Inaasahan niya na ang pabor ay medyo mahirap kahit papaano.
Sino ang mag-aakala na gusto lang ni Alvin na magpatakbo siya ng isang simpleng gawain? Inakala ng lalaking nasa katanghaliang gulang na kailangan ni Alvin ang tulong niya sa ilang mahihirap na bagay, at handa pa nga siyang tumanggi kay Alvin kung napakahirap ng bagay na iyon. Hindi niya talaga inaasahan na ang pabor ay isa lamang simpleng gawain. Sa pagkakataong ito, tiningnan ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang at seryosong nagtanong, "Senyor, matutulungan mo ba ako sa bagay na ito?" "Sige," sagot ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kinonsulta ang kanyang nakatataas. Tutal, sigurado siyang hindi magiging problema ng kanyang nakatataas na tulungan niya si Alvin sa ganoong simpleng bagay. Bukod dito, mayroon din siyang sariling motibo. Dahil sa likas na talento ni Alvin, hanggat hindi namamatay nang wala sa panahon si Alvin, nakatadhana si Alvin na umangat sa mataas na antas. Matapos maging isang supreme powerhouse, may pagkakataon na si Alvin ay maging isa sa pinakamalakas na supreme powerhouse sa God-defying world. Walang disbentaha sa pagtulong niya kay Alvin sa ganong simpleng bagay, lalo na nang mangako si Alvin na babalikan ang pabor sa hinaharap. Matapos pumayag ang lalaking nasa katanghaliang gulang na tulungan siya, dali-daling sinabi ni Alvin, "Senyor, lubos akong nagpapasalamat sa iyong tulong. Sa hinaharap, tiyak na hindi mo pagsisisihan ang pagtulong sa akin." Maaaring isa lamang itong simpleng gawain para sa lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit para kay Alvin, ito ay isang napakahalagang bagay. Tutal, may kinalaman ito sa kaligtasan ng kanyang asawa. "Maaari mo ba akong sundan ngayon papunta sa banal na bukal?" Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang bago niya sinabi, "Pagkatapos kitang dalhin sa banal na bukal, pupunta ako sa angkan ng reed sa lupain ng mga banal na alay upang hanapin ang iyong asawa at iparating ang iyong mensahe sa kanya. Kung wala siya sa angkan ng reeds, tutulungan kitang hanapin siya kung nasa Divine Sanction battlefield pa rin siya. Gayunpaman, ikaw o ang angkan ng reeds ang kailangang magbigay sa akin ng pangalang maaaring gamitin niya sa larangan ng digmaan." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagkusa na tulungan pa si Alvin. Tutal, pakiramdam niya ay napakasimple lang ng kahilingan ni Alvin, at maaawa siya kung hindi siya gagawa ng kahit kaunti pa. Bukod dito, hanggat makukuha niya ang pangalang Kelly na ginagamit sa larangan ng digmaan ng kaharian, hindi magiging mahirap para sa kanya na mahanap ito sa larangan ng Divine Sanction. Salamat, Senyor. Malaking pasasalamat ni Alvin sa lalaking nasa katanghaliang gulang, dahilan para maging mas panatag ang loob niya. Kasabay nito, naramdaman niyang maaasahan talaga ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Dahil dito, mas lalo siyang determinado na suklian ang kabutihang loob sa hinaharap. Kasunod nito, iniabot ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang mga gantimpala kay Alvin bago niya inakay palayo si Alvin. Nang ikinumpas ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang kamay, nakaramdam si Alvin ng puwersang bumabalot sa kanya at dinadala siya palayo. Ang malakas na tunog ng hangin ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, at agad na naging malabo ang kanyang paningin. Dahil ba ito sa bilis niya, o ito lang talaga ang espasyong tinatahak natin ngayon? Maya-maya, sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, sa loob ng 3 paghinga, makakaramdam ka ng isa pang puwersa. Huwag mo itong labanan. Dadalhin ka nito sa banal na bukal. Ako lang ang may pananagutan sa pagdadala sa iyo rito. Ang iba pang bagay ay wala sa aking kontrol. Mabilis na inihanda ni Alvin ang kanyang sarili matapos makinig sa mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Naisip niya kung ito ba ay isang pribilehiyo para sa taong unang pwesto sa pangkalahatang ranggo. Isang supreme powerhouse ang ipinadala sa realm battlefield upang samahan siya, at malamang na pagkatapos umalis sa lugar na ito, isa pang supreme powerhouse ang magdadala sa kanya sa banal na bukal. Isa lamang akong simpleng kataas-taasang Diyos, ngunit 2 kataas-taasang makapangyarihang nilalang ang ipinadala para samahan ako. Maraming tagumpay at kabiguan ang pinagdaanan ni Alvin sa buhay niya, ngunit medyo nasasabik pa rin siya sa sandaling ito. 3 hininga ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Tulad ng sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, biglang lumitaw ang isa pang puwersa. Kung ikukumpara sa enerhiya ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ang puwersang ito ay mas banayad, ngunit ito ay napaka-dominant.
Ang mga kontradiksyon ng mahinahon at dominanteng pag-uugali ay nagbunga ng isang hindi may lalarawang pakiramdam sa puso ni Alvin. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para sumipsip ng pinakamaraming vital energy hanggat maaari kapag naliligo ka sa banal na fountain. Isa lang ang pagkakataon mo. Kapag naabot mo na ang iyong limitasyon, ikaw ay ipapadala, magiliw na paalala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Alvin matapos niyang bawiin ang kanyang enerhiya. Naramdaman ni Alvin ang pagkirot ng kanyang ulo ng bumalot sa kanya ang ibang puwersa. Pagkatapos, pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang estado ng kawalan ng malay. Para bang nananaginip siya. Panginoon ko, ako. Nang marinig ni Alvin ang boses sa likuran niya, mas lalo siyang nakaramdam ng katiyakan na nananaginip lang siya. Sigurado siyang ang boses na iyon ay pagmamayari ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit paano magagawa ng lalaking nasa katanghaliang gulang, isang napakalakas na tao, na tawagin ang ibang tao bilang Panginoon ko? Dahil dito, sigurado siyang nananaginip lang siya. Habang nasa isang panaginip si Alvin, ang lalaking nasa katanghaliang gulang at si Alvin ay biglang lumitaw sa isang walang katapusang kawalan. Sa walang katapusang kawalan, isang maliit na patio na may pavilion ang nakalutang sa ere. Lumapag ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa harap ng pavilion bago ito yumuko ng may paggalang, tila takot na tumingin sa binata na nakasuot ng puting damit sa pavilion. Bakit bigla siyang nagbago ng isip? Mahinahong tanong ng binata na nakaputi. Nang marinig ito, mabilis na ikinwento ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang lahat ng sinabi ni Alvin sa binata na nakasuot ng puting damit. Natural din niyang ikinwento sa binata na nakasuot ng puting damit ang tungkol sa paghingi ni Alvin ng pabor, at binanggit din niya ang angkan ng reeds at ang angkan ng yon sa lupain ng banal na alay. Para sa kanyang asawa, nakarating siya mula sa makamundong kaharian patungo sa kaharian ng mga Diyos sa loob lamang ng wala pang 1,000 taon. Tanong ng binata na nakaputi habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa hindi maintindihang emosyon. Pagkatapos, sinabi niya, hindi ko inaasahan na magiging ganito siya katapat at kasentimental. Hindi ko rin masyadong maintindihan, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang umiiling. Marahang tumango ang binata na nakaputi bago sinabi, natatakot akong hindi ka pa nakakahawak ng kamay ng babae. Normal lang na hindi mo maintindihan. Sandaling natigilan ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga salitang ito. Hindi niya napigil ang bumulong sa sarili, hindi mo naman nahawakan ang kamay ng babae dati. Anong iniisip mo? Biglang tanong ng binata na nakaputi. Nagulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang at mabilis na bumalik sa kanyang katinoan. Napaisip siya sa loob-loob, takot, nabasa ba niya ang isip ko? Lumakas ba ulit siya? Gaano na siya kalakas ngayon para mabasa ang isip ko? Hindi ko mabasa ang nasa isip mo, sabi ng binata na nakaputi nang makita ang ekspresyon sa mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang, hula ko lang. Iniisip mo rin kung lumakas na ba ako ulit, di ba? Nanginig ang puso ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga salitang ito. Hindi niya maiwasang mapaisip muli kung lumakas ba ang binata na nakasuot ng puting damit. Talaga bang hinuhulaan lang ng binata ang kanyang iniisip? Maya-maya, sinabi ng binata na nakaputi, sige, dapat ka nang umalis. Pumunta ka sa angkan ng reeds at sa angkan ng yon sa lupain ng banal na alay upang malaman ang mga detalye ng bagay na ito. Hindi magkakatugma ang kwentong ikinwento niya sa iyo. Sigurado akong may ilang bagay siyang hindi nabanggit. Imbestigahan mo ang bagay na ito at iulat mo sa akin. Nagtataka ako kung bakit nagudyok sa unang tao sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos na maging isang simpleng kataas-taasang Diyos sa loob ng wala pang 1,000 taon. 4,228. Sa sandaling ito, kumbinsido pa rin si Alvin na nananaginip lang siya. Kung hindi siya nananaginip, nakakatakot ito. Hindi maisip ni Alvin kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang makapagbibigay ng ganitong kagalang-galang na katangian sa isang mataas at makapangyarihang kataas-taasang kapangyarihan. Tinawag pa nga ng kataas-taasang kapangyarihan ang kabilang panig bilang Panginoon ko. Dahil dito, paulit-ulit na sinasabi ni Alvin sa kanyang sarili na nananaginip lang siya. Biglang nakaramdam si Alvin ng malamig na pakiramdam sa kanyang balat.
Nang makabalik siya sa kanyang katinoan at makagalaw, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kuweba. Kasabay nito, tuluyang naglaho ang enerhiyang pumipigil sa kanyang banal na enerhiya. Matapos niyang suriin ang kanyang paligid, natuklasan niyang nasa isang kuweba siya na walang labasan. Mayroon lamang isang bukal sa sulok ng kuweba. Ang aura pa lamang ng bukal ay nakapagpaginhawa na sa kanya. Ang kanyang 79 na heavenly veins ay parang nalinis, at ang kanyang divine energy ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang heavenly veins. Hindi inaasahan, natuklasan ni Alvin na nalagpasan niya ang hadlang na pumihil sa kanya na patatagin ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang simpleng Supreme God. Hindi maipaliwanag na nalagpasan niya ang hadlang at tuluyang napagtibay ang kanyang cultivation base sa sandaling ito. Ang cultivation base ko ay ganap na. Matatag na. Natatarantang bulong ni Alvin. Naramdaman ni Alvin ang paghina ng kanyang banal na enerhiya sa sandaling ito, at nang tuluyan itong kumalma, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang banal na enerhiya. Ito ay isang indikasyon na tunay na na-stabilize na niya ang kanyang cultivation base. Mabilis niyang ipinamahagi ang kanyang banal na enerhiya at natuklasan niyang mayroon na siyang perpektong kontrol sa kanyang banal na enerhiya ngayon, hindi tulad ng dati. Napakatatag talaga. Hindi ko talaga inaasahan ito. Bulalas ni Alvin. Labis na nagulat si Alvin na ang kanyang cultivation base na matagal na niyang sinusubukang patatagin sa magulong rehiyon ay magiging matatag din sa sandaling lumitaw siya sa lugar na ito. Matapos mawala ang gulat at pagkalito, natural na napalitan ito ng tuwa. Nang tuluyang kumalma si Alvin, tumingin siya sa bukal sa sulok ng may nagniningning na mga mata habang bumubulong sa sarili, ito pala ang banal na bukal. Ang tila ordinaryong bukal ay mukhang pangkaraniwan lamang, ngunit tiningnan ito ni Alvin na parang nakatingin siya sa isang walang kapantay na kayamanan. Ang marinig ito ay hindi maihahambing sa pagkakita nito mismo sa sarili niyang mga mata. Dati, kabilang sa mga gantimpalang natanggap niya mula sa lalaking nasa katanghaliang gulang ay isang bote ng tubig mula sa banal na bukal. Ito ang gantimpala para sa pagraranggo bilang una sa panimulang ranggo ng kataas-taasang Diyos. Wala siyang pagkakataong pag-aralan ito bago siya dinala sa lugar na ito. Ngayong nakita na niya ang banal na bukal, mabilis niyang inilabas ang maliit na bote ng likido mula sa banal na bukal mula sa kanyang spatial ring. Pagkabukas pa lang niya ng bote ay nakaramdam na siya ng pamilyar na aura. Mayroong maraming likido sa vial, ngunit sa harap ng buong banal na fountain, tila ito ay walang gaanong halaga. Mukhang mas malaki ang vial na ito kaysa sa hitsura nito, at tila mas malaki pa ang laman nito kaysa sa hitsura nito. Para itong isang spatial ring. Ibinalik ni Alvin ang kanyang mga mata sa bukal sa sulok ng kuweba. Hindi niya maiwasang mapaisip kung mapupunan niya ang maliit na bote ng mas maraming likido mula sa banal na bukal. Sobra-sobra pa naman ang gamit ko para maligo kahit punuin ko pa ang bote, di ba? Ang vial ng likido mula sa banal na bukal na ibinigay sa kanya para sa unang ranggo sa Rudimentary Supreme God ranking ay medyo marami. Gayunpaman, kumpara sa banal na bukal na nasa harap niya, tila maliit lang ito. Pakiramdam niya ay kung pupunuin niya ang vial, hindi nito maaapektuhan ang kanyang paliligo sa banal na bukal. Iniisip ko kung posible bang punuin pa ng mas maraming likido ang vial mula sa Divine Fountain. Pagkatapos kong maligo, maaari ko bang ibuhos ang laman ng Divine Fountain sa vial? Mabilis na inalis ni Alvin ang kaisipang ito sa sandaling lumitaw ito sa kanyang isipan. Kung maaari, ang gantimpala para sa unang pwesto sa pangkalahatang ranggo ay hindi lamang pagligo sa banal na bukal. Direktang gagantimpalaan siya ng buong banal na bukal. Gayunpaman, determinado si Alvin na punuin ang bote hanggat maaari. Marahil, hindi siya mamasamain ng pinakamataas na makapangyarihang tao. Taglay ang kaisipang ito, naglakad si Alvin papunta sa gilid ng bukal ng may 2 o 3 hakbang. Mas malakas ang aura ng banal na bukal sa ganoong kalapit na distansya. Naramdaman ni Alvin ang pagre-relax ng kanyang katawan habang ang kanyang banal na enerhiya ay dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi man lang siya sinasadyang nag-cultivate, ngunit ang kanyang cultivation ay bumubuti ng mas mabilis kaysa noong uminom siya ng mga banal na table tas at sinasadyang nag-cultivate.
Hindi nakakapagtaka na sinasabi ng lahat na ang isang patak lamang mula sa banal na bukal ay isang mahalagang kayamanan. Kung ikukumpara sa isang patak, nakatayo ako ngayon sa harap ng buong banal na bukal. Tumingin si Alvin sa banal na bukal ng may pagkamangha. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan. Hindi niya nakalimutan ang kanyang mga iniisip kanina. Mabilis siyang umupo habang hawak ang maliit na bote, planong punuin ang maliit na bote. Gayunpaman, nang igalaw ni Alvin ang kanyang mga kamay, isang umaalon na harang ang biglang lumitaw, na hamarang sa kanya. Kasunod noon, isang walang pakialam na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang gantimpala mo ay ang maligo sa banal na bukal. Habang naliligo ka, maaari kang sumipsip ng kahit gaano karaming mahalagang enerhiya mula sa banal na bukal hanggat gusto mo. Kung kaya mo, hindi mahalaga kung matuyo mo ang buong banal na bukal. Gayunpaman, hindi ka pinapayagang mangolekta ng kahit isang patak ng likido mula sa banal na bukal sa panahong ito. Dahil ito ang iyong unang pagkakasala at hindi mo alam ang patakaran, hahayaan ko na lang ang bagay na ito. Kung susubukan mong mangolekta muli ng likido mula sa banal na bukal pagkatapos nito, agad kitang ilalayo mula sa banal na bukal. Hindi lang iyon, hindi mo rin matatanggap ang Supreme Powerhouse Divinity na ipinangako bilang gantimpala. Dati, si Alvin ay nakatanggap lamang ng gantimpala para sa unang ranggo sa Rudimentary Supreme God ranking mula sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi pa niya nakukuha ang gantimpala para sa unang ranggo sa pangkalahatang ranggo, na kinabibilangan ng isang Supreme Powerhouse Divinity. Nang panahong iyon, sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin na matatanggap niya ang Supreme Powerhouse Divinity mula sa ibang tao pagkatapos maligo sa banal na bukal. Natural lamang na hindi naglakas loob si Alvin na pagdudahan ang katotohanan ng mga sinabi ng kabilang panig. Mabilis siyang humingi ng paumanhin. Pasensya na, Senyor. Hindi ko alam na bawal pala ang pag-iipon ng likido mula sa banal na bukal. Ngumisi ang kabilang panig at sinabing, sa tingin mo ba ay palalayain kita kung alam mo lang? Bagamat hindi malakas ang boses ng kabilang panig, nanginginig ang kaluluwa ni Alvin. Hindi mahirap para sa kanya na isipin kung gaano kalakas ang kabilang panig. Hindi niya makita o maramdaman ang kabilang panig, ngunit ang boses lamang ng kabilang panig ay sapat na upang manginig ang kanyang kaluluwa. Siguro isa rin siyang napakalakas na makapangyarihan. Matapos huminga ng malalim para kumalma, nagtanong si Alvin, Senyor, mayroon pa bang ibang mga paghihigpit kapag naliligo ako sa banal na bukal? Gustong malaman ni Alvin kung may limitasyon sa oras. Gusto mong malaman kung may limitasyon sa oras, di ba? Tanong ng kabilang panig na parang nababasa niya ang nasa isip ni Alvin. Oo, sagot ni Alvin. Walang limitasyon sa oras. Gayunpaman, may limitasyon kung gaano karami ang kaya mong higupin mula sa banal na bukal. Sa oras na iyon, hindi mo na magagawang higupin pa ang banal na bukal sa loob ng 10 araw at 10 gabi. Sa oras din na iyon kita ilalabas. Kung gaano karami ang kaya mong higupin ay depende sa sarili mong kakayahan. Alam kong mayroon kang banal na puno ng buhay sa iyong maliit na mundo. Dahil bahagi mo ito, kaya rin itong sumipsip ng likido mula sa banal na bukal. Hindi nagulat si Alvin na alam ng kabilang panig ang pagkakaroon ng banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Dahil isiniwalat niya ang pagkakaroon ng puno noong nilabanan niya si Yoren noon, inaasahan niyang kakalat ang impormasyong ito. Nagpatuloy ang kabilang panig sa pagsasabing, bukod doon, ang 5 banal na elemento sa iyong katawan ay kayang sumipsip din ng likido mula sa banal na bukal. Wala akong nilagay na anumang paghihigpit sa iyo sa bagay na ito. Nang marinig ni Alvin na kayang sipsipin ng banal na puno ng buhay at ng 5 banal na elemento ang likido mula sa banal na bukal kasama niya, hindi niya maiwasang maisip, kung lahat tayo ay hihigop ng likido mula sa banal na bukal, sapat ba ito para sa ating lahat? Gayunman, nang pumasok si Alvin sa banal na bukal at binuksan ang kanyang maliit na mundo upang hayaang masipsip ng banal na puno ng buhay at ng 5 banal na elemento ang likido mula sa banal na bukal, napagtanto niya na masyado siyang nag-isip. Natuklasan niya na hindi ganoon kadaling masipsip ang likido mula sa banal na bukal. Sa huli, inabot siya ng ilang araw para lang masipsip ang isang patak ng likido mula sa banal na bukal.
Gayunpaman, pagkatapos masipsip ang isang patak lamang ng likido mula sa banal na bukal, naramdaman niya ng husto ang pagbabago sa kanyang banal na enerhiya. Kung tungkol naman sa banal na puno ng buhay at sa limang banal na elemento, ang bilis ng kanilang pagsipsip ng likido mula sa banal na bukal ay mas mabagal kumpara sa kanya. Malinaw na mas angkop siya sa pagsipsip ng likido mula sa banal na bukal kumpara sa kanila. Hindi nakakapagtaka na ang pinakamakapangyarihang bansa ay napakabukas palad. Pagkalipas ng isang buwan, mahigit 100 patak lamang ng likido ang nasipsip ni Alvin mula sa banal na bukal. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang pagsipsip ay lalong bumibilis. Matapos suriin ang banal na puno ng buhay at ang limang banal na elemento, natuklasan niya na 2 patak lamang ng likido ang nasisipsip ng mga ito mula sa banal na bukal bawat isang buwan. Bukod doon, hindi tulad niya, ang kanilang bilis ng pagsipsip ay nanatiling pare-pareho. Kapag naabot ko na ang aking limitasyon, hindi na nila kayang sumipsip ng anumang likido mula sa banal na bukal. Bukod dito, bumibilis ang aking bilis. Iniisip ko kung bagal ba ang aking bilis kapag naabot ko na ang isang tiyak na punto. 4,229. Alam ni Alvin na mahalaga ang banal na bukal, ngunit limitado pa rin ang kanyang pangunawa rito. Kahit sa myriad worlds ng outer boundary, tanging ang mga direktang inapo lamang ng makapangyarihang supreme powerhouses na pinapaboran ang maaaring tamasahin ang ganitong pagtrato. Tutal, kahit sa myriad worlds, napakabihira ng mga banal na fountain. Napakabihira nito na kahit ang mga matataas na kapangyarihan ay nag-aagawan dito. Ang banal na bukal ay walang anumang epekto sa mga supreme powerhouse, at makakatulong lamang ito sa mga hindi pa nagiging supreme powerhouse na lumakas ng mabilis. Ang napakaraming mundo, kabilang ang mundo na sumusuway sa Diyos, ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa bagong henerasyon. Tutal, kung hindi dadami ang bilang ng mga supreme powerhouse, tiyak na mababawasan ang kanilang bilang sa paglipas ng panahon. Tutal, maaari silang magkaroon ng heavenly tribulation sa kanilang panahon. Ang panahon ng kapigatian sa langit ay katulad ng kapigatian sa langit. Ang mga nasa God-defying world, na hindi mga supreme powerhouse, ay palaging nagtataka kung kailangan ba nilang dumaan sa heavenly tribulation pagkatapos maging supreme powerhouse. Ang sagot ay hindi, ang mga supreme powerhouse ay hindi kailangang dumaan sa heavenly tribulation minsan sa bawat 1,000 taon. Gayunpaman, ang mga supreme powerhouse ay kailangang harapin ang isang bagay na katulad ng heavenly tribulation, na siyang time heavenly tribulation. Hindi tulad ng heavenly tribulation, ang supreme powerhouse ay sasailalim sa time heavenly tribulation minsan kada 10,000 taon. Ito ay naaangkop sa lahat ng supreme powerhouse sa myriad worlds, hindi lamang sa God-defying world. Hindi alam ni Alvin ang lahat ng ito sa sandaling ito. Bagamat wala siyang ideya kung gaano kabihira ang pagkakataong ibinigay sa kanya kahit sa myriad worlds, alam pa rin niya na ito ay isang mahalagang pagkakataon. Hindi na siya magkakaroon ng ganitong pagkakataon muli kung mapalampas niya ito. Hindi niya alam ang marami, ngunit alam niya na kahit maraming supreme powerhouses ay wala man lang kahit isang patak ng likido mula sa banal na fountain. Hindi naman kalabisan na sabihin na kung ang supreme powerhouse na kumokontrol sa divine fountain ay mag-aanunsyo na ang taong pumatay kay Alvin ay papayagang maligo sa divine fountain, lahat ng supreme powerhouse sa God-defying world na may mga inapo ay hahabulin si Alvin para patayin ito. Mukhang alam na alam ng supreme powerhouse na yan ang lahat tungkol sa akin. Alam niya pa nga ang pinakamahalaga kong sikreto, ang Divine Tree of Life at ang 5 Divine Elements. Bago ito, kay Yoren ko lang ibinunyag ang Divine Tree of Life noong laban namin. Hindi masyadong nag-alala si Alvin kahit na nabunyag na ang kanyang mga sikreto. Wala silang kwenta para sa mga supreme powerhouse kahit na mahalagang kayamanan ang mga ito para sa mga ordinaryong tao. Bukod pa rito, kung ang supreme powerhouse na iyon ay may masamang balak, malamang ay mas maaga nang kumilos ang supreme powerhouse na iyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagsipsip ng pinakamaraming likido mula sa banal na bukal hanggat maaari. Marahil, kung masipsip ko ang lahat ng ito, direkta kong mararating ang kaharian ng isang maunlad na kataas-taasang Diyos.
Pagkatapos ng isang buwan, malinaw na naramdaman ni Alvin kung gaano siya natulungan ng banal na bukal. Lubos din niyang naunawaan kung bakit napakaraming tao ang desperado na makapasok sa pangkalahatang ranggo. Naunawaan na rin niya ngayon kung bakit napakalaki ng mga gantimpala para mapatay siya. Kung siya ang nasa kanilang kalagayan, hindi rin niya hahayaang mawala ang isang napakahalagang pagkakataon. Alvin, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito, paulit-ulit na paalala ni Alvin sa sarili. Pinaalalahanan niya ang sarili na huwag mag-atubili at pahalagahan ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Nang mag-cultivate na ulit si Alvin, biglang umalangaw-ngaw sa ere ang pamilyar na boses mula kanina. Iba ang daloy ng oras dito kumpara sa labas ng mundo. Ang 10 araw dito ay katumbas ng isang araw sa labas ng mundo. Tuwang-tuwa si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Dahil sa mga salitang ito, agad na nawala ang bakas ng pagkabalisa sa kanyang puso. Bagamat pinahahalagahan niya ang pagkakataong maligo sa banal na bukal, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala tungkol sa oras na ginugol niya rito. Hiniling niya sa lalaking nasa katanghaliang gulang na hanapin si Kelly sa angkan ng reeds ng banal na lupain ng mga alay, ngunit hindi siya lubos na nakaramdam ng ginhawa. Gayunpaman, ngayong natuklasan niyang iba ang daloy ng oras dito sa labas ng mundo, agad na nawala ang kanyang mga alalahanin. Hindi sanay si Alvin sa iba't ibang daloy ng oras. Noong nakaraan, noong nasa makamundong mundo pa siya, nakapunta na siya sa isang lugar kung saan ang daloy ng oras ay naiiba sa labas ng mundo. Noong panahong iyon, siya ay napakahina, ngunit dahil din sa kanyang kahinaan kaya niya nagamit ang iba't ibang daloy ng oras. Isa na akong simpleng kataas-taasang Diyos, pero maaari ko nang tamasahin ang ibang daloy ng oras ngayon. Ang 10 araw dito ay katumbas lamang ng isang araw sa labas ng mundo. Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam muli ng tuwa nang maisip niya ito. Noon, nakuha niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, kung saan iba ang daloy ng oras sa loob. Kalaunan, nalaman niya na ang magkakaibang daloy ng oras ay dahil sa batas ng oras. Sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, mas malaki ang pagkakaiba sa oras kung mas mababa ang cultivation base ng isang tao. Kaya naman, wala itong silbi sa mga nasa realm ng mga Diyos. Kung hindi, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay hindi lamang magiging isang celestial artifact, kundi isa rin itong top divine artifact. Noong panahon ni Alvin sa kaharian ng mga Diyos, hindi pa siya nakarinig ng anumang artifact na may ibang daloy ng panahon na maaaring makaapekto sa mga nasa kaharian ng mga Diyos. Narinig niya na maliban sa mga supreme powerhouse na bihasa sa batas ng oras, walang ibang supreme powerhouse ang nakalikha ng espasyo na may ibang daloy ng oras para sa mga supreme god. Gayunpaman, haka-haka lamang ito, at hindi siya sigurado kung totoo ito. Sa madaling salita, napakahirap bumuo ng isang espasyo na may ibang daloy ng oras na maaaring makaapekto sa mga kataas-taasang Diyos, ngunit si Alvin ay nasa ganoong espasyo ngayon. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Alvin ang kanyang pananabik. Nagtanong siya, "Senyor, ang lugar ba na ito ay nasa loob ng isang artifact? O ikaw o ang ibang senior na bihasa sa batas ng oras ang bumuo nito?" Gulat na gulat pa rin si Alvin sa revelasyon. Tila habang mas malakas ang isang tao, mas marami siyang alam. Alam niya kung gaano kahirap bumuo ng isang espasyo na may ibang daloy ng oras tulad ng kinaroroonan niya. Kahit na ang pinakamakapangyarihang nagtayo ng espasyong ito ay bihasa sa batas ng oras na makakaapekto sa isang simpleng kataas-taasang Diyos, ang pagkakaiba ng oras na 10 sa isa ay masyadong eksaherado. Walang pakialam na sumagot ang kabilang panig, hindi mo na kailangang malaman ang mga bagay na ito. Kailangan mo lang malaman na kung ikaw ay magiging isang intermediate supreme god dito, ang daloy ng oras ay magbabago sa 5 araw dito at 1 araw sa labas ng mundo. Kung ikaw ay magiging isang advanced supreme god, ang daloy ng oras dito ay magiging 2 araw dito at 1 araw sa labas. Maglinang ng mabuti. Mahirap makahanap ng ganitong pagkakataon. Pagkatapos noon, hindi na muling nagsalita ang kabilang panig. Dahil dito, hindi na rin inisip pa ni Alvin ang bagay na iyon. Kahit ano paman, mabuti ito para sa akin.
Bilang isang simpleng kataas-taasang Diyos, ang 10 araw dito ay katumbas ng isang araw sa labas. Bilang isang pansamantalang kataas-taasang Diyos. Naisip ni Alvin kung gaano kahirap ang naging cultivation matapos siyang maging isang simpleng Supreme God. Dahil dito, hindi siya sigurado kung makakalusot ba siya at magiging isang intermediate Supreme God dito. Bulong niya sa sarili, gaano man kalaki ang banal na bukal, makakatulong ba talaga ito sa akin na maging isang intermediate Supreme God? Magiging maganda kung ganoon nga. Tungkol naman sa pagiging isang advanced Supreme God. Wala nang pag-asa si Alvin na maging isang advanced Supreme God dito. Inisip niya na imposible itong gawin. Tutal, napatitag niya ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang simpleng Supreme God. Malayo pa ang kanyang lalakbayin bago siya maging isang advanced Supreme God. Matapos makuha ni Alvin ang gantimpala para sa unang ranggo sa pangkalahatang ranggo, ang mga narank sa iba't ibang ranggo ay nakatanggap din ng kanilang mga gantimpala. Hindi tulad ni Alvin, ang mga pinakadakilang makapangyarihang nilalang ay hindi nagpakita. Isang nakakatakot na enerhiya lamang ang lumitaw nang matanggap nila ang kanilang gantimpala. Itinago nilang lahat ang kanilang mga gantimpala sa mga spatial ring na kusang masisira sa kanilang pagkamatay upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kasabay nito, maraming tao ang nagsisi na ginamit nila ang kanilang mga tunay na pangalan sa Realm Battlefield. Maraming tao ang nakakaalam na nasa ika-4 na pwesto ako ngayon sa Intermediate Supreme God ranking. Sigurado akong maraming tao ang naghahangad sa vial ng likido mula sa banal na fountain na hawak ko. Pagkatapos kong umalis, kailangan kong maghanap ng tagong lugar para masipsip ang likido. Pagkatapos kong masipsip ito, hindi na ako mapapahamak kahit na matagpuan nila ako. Marami rin sa kanila ang mabilis na nakaisip ng plano para matiyak ang kanilang kaligtasan pagkatapos matanggap ang kanilang mga gantimpala. Samantala, si Clarissa, na nagpadala ng kanyang doppelganger sa Realm Battlefield, ay nakatanggap din ng isang patak ng likido mula sa Divine Fountain para sa ika-10 pwesto sa Rudimentary Supreme God ranking. Dati, tuwang-tuwa si Clarissa habang iniisip pa lamang ang isang patak ng likido mula sa banal na bukal. Gayunpaman, ngayon, nang maisip niya ang kanyang nakababatang kapatid na naliligo sa banal na bukal at nakakakuha ng isang malaking vial ng likido mula sa banal na bukal, ang kanyang sigla ay lubos na humupa, at hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkadismaya. Gayunpaman, masaya pa rin siya para sa kanyang nakababatang kapatid. Sa huli, ang aking nakababatang kapatid ay naging mas malakas kaysa sa akin. Bagamat ipinadala lamang ni Clarissa ang kanyang doppelganger sa Realm Battlefield, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na kahit na nandito siya ng personal, magiging mapalad na siya kung makakarating siya sa pangalawa o pangatlo sa simpleng Supreme God ranking, lalo na sa ranggo sa pangkalahatang ranggo. Dati, minamaliit niya ng husto ang iba pang mga simpleng kataas-taasang Diyos mula sa iba't ibang kaharian ng mga Diyos. Nang lumabas ang mga ranggo ay sa kanya lang natuklasan kung gaano siya kamangmang noon. 4,230. Sa Realm Battlefield na nabuo sa pamamagitan ng interseksyon ng floating land at ng isa pang Realm of Gods. Bahagyang napakunot ang noo ng isang binata matapos matanggap ang malalaking gantimpalang na panalunan niya. Hindi ako nangunguna sa ranggo. Sa lakas ko, hindi ako natatakot sa makapangyarihang mga advanced Supreme Gods. Hindi ko inakalang matatalo ako sa isang simpleng Supreme God. Gayunpaman, kung taglay niyang lakas na kapantay ng mga nangungunang Supreme Gods, kung gayon ay natalo ako ng patas. Ang binatang si Isen, ang panggit ng kataas-taasang Diyos mula sa lumulutang na lupain na pumangalawa sa pangkalahatang ranggo at una sa panggit ng kataas-taasang Diyos na ranggo. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabing may pangungutya, iniisip ko kung ano na ang iniisip ng mga tao mula sa angkan ng Yu tungkol sa akin ngayon. Balang araw, mapipilitin akong bayaran ng angkan ng Yu ang utang nila sa akin. Hindi nagtagal, pumunta si Isen sa isang kalapit na base camp, nilisan ang Realm Battlefield patungong floating land gamit ang isang transportation formation. Si Yu Chen, ang ikatlong senior brother ni Alvin, ay umalis na rin sa Profound Zen Battlefield at bumalik sa Profound Energy Land sa pamamagitan ng isang transportation formation sa isang base camp.
Pagdating niya sa Myriad Laws Academy, agad siyang bumalik sa paksayo ng Inner Palace. Nang sa wakas ay nakumpirma niya na ang kanyang ikaapat na senior sister ay nagpadala lamang ng kanyang doppelganger sa Realm Battlefield, nakahinga siya ng maluwag. Kung umalis siya sa paksayo ng Inner Palace, malamang ay gumuho na ang Malayang Kaharian. Kailangan ng Malayang Kaharian ang token na hawak ng pinuno ng paksayo ng Inner Palace upang suportahan ang sarili nito, at kailangan din ito ng tuloy-tuloy na daloy ng banal na enerhiya. Bagamat kaunting banal na enerhiya lamang ang kailangan nito, ang banal na enerhiya ay kailangang manggaling mismo sa katawan ng isang tao. Sa katunayan, kahit ang isang ordinaryong Diyos ay maaaring gumamit ng token upang suportahan ang Malayang Kaharian. Gayunpaman, imposible para sa mga miyembro ng paksayo ng Inner Palace na ibigay ang token sa ibang tao. Tutal, ang may-ari ng token ay may ganap na kontrol sa lahat ng mga formasayon sa Malayang Kaharian, na kinabibilangan ng isang napakalakas na killing formation at defensive formation. Ang mga formasayon sa paksayo ng Inner Palace ay nilikha ng isang kataas-taasang makapangyarihang kaharian, at ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga formasayon ay ang Malayang Kaharian. Ito rin ang dahilan kung bakit napakalakas ng mga formasayon. Sinasabing ang mga hindi pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos ay mamamatay kung mapapagana nila ang mga formasayon. Dahil din dito, ang pagkonsumo ng banal na enerhiya ay magpapahina sa kawalang tatag ng Malayang Kaharian. Nang makita ni Yuchen si Clarissa, sinabi niya, "Binabati kita, ikaapat na nakababatang kapatid." Gayunpaman, nagsimulang magreklamo ng malakas si Clarissa, ikatlong senior brother, "Kung hindi mo ginamit ang nakababatang kapatid bilang dahilan at nilinlang mo ako para sakupin ang paksayo ng Inner Palace, hindi sana ako napunta sa pinakamababang ranggo ng Rudimentary Supreme God Ranking." Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan at pagod si Yuchen nang marinig ang reklamo ni Clarissa. Tutal, hindi man lang siya nakapasok sa top 10 nanograms Intermediate Supreme God Ranking. Maya-maya, umiling siya at sinabing, "Fourth junior sister, hindi mo masasabi yan. Isipin mo. Paano kung personal kang sumali? Maaari ka bang maunang ranggo sa Rudimentary Supreme God Ranking?" Bukod pa rito, nakamit ng junior brother ang magagandang resulta dahil nagawa kong umalis at dalhin siya sa Realm Battlefield. Kung wala ang tulong ko noong mga unang taon, hindi siya makakausad ng ganito kabilas at manggenguna sa ranggo. Isipin mo ba ang ranggo ng junior brother? Sa tingin mo pa rin ba ay niloko kita? Kung sa tingin mo ay hindi ka nabibigyan ng sapat na patak ng likido mula sa banal na fountain, maaari kang maghintay na bumalik ang junior brother at humingi sa kanya ng ilan. Nagliwanag ang mga mata ni Clarissa nang marinig niya ang katapusan ng mga salita ni Yuchen. Bukod dito, natuklasan niyang may punto ito. Nagpatuloy si Yuchen sa pagsasalita, "Bukod pa riyan, dapat mong malaman na maraming tao ang naglalagay ng mga pabuya sa ulo ng nakababatang kapatid sa magulo at maunlad na rehiyon, tama ba?" Agad na dumilim ang ekspresyon ni Clarissa nang marinig ang mga salitang ito. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang sinasabing, "Alam ko." Ikatlong senior brother, kapag sapat na ang lakas ko, o kapag bumalik ang panganay na senior sister, kailangang makipag-ayo sa kanila ang paksayo ng Inner Palace. Ang lakas ng loob nilang apihin ang ating nakababatang kapatid. Muling nakaramdam ng pagod si Yuchen nang marinig ang mga salita ni Clarissa. Hindi ba alam ng batang babaeng ito na ang mga naglagay ng bounty ay mula sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo? Kahit na ang panganay na senior sister ang pinakamalakas at advanced na Supreme God sa God-defying world, kulang pa rin siya sa harap ng isang Supreme Powerhouse. Makakapantay lang siya sa mga Supreme Powerhouse kapag siya mismo ay naging isa na. Maya-maya, nagtanong si Yuchen, "Dahil alam mo na ang tungkol sa mga pabuya, alam mo na rin siguro kung gaano kadelikado ang nangyari sa nakababatang kapatid mo noon, di ba?" Tumango si Clarissa. Natural lang na alam niya kung gaano kadelikado para kay Alvin noon. Kahit ang mga matataas na kataas-taasang Diyos ay hinahanap siya. Mabuti na lang at naiwasan niya sila. Kung hindi, baka wala na siya ngayon. Alam mo ba kung bakit hindi ako nakapasok sa top 10 nanograms Intermediate Supreme God Ranking?
Hinahanap ko ang aking nakababatang kapatid matapos kong malaman ang tungkol sa mga bounty, nagmamadali mula sa isang lugar patungo sa isa pa nang marinig ko ang balita tungkol sa kanyang kinaroroonan. Minsan, muntik na akong mapatay ni Janice at ng kanyang mga kasama, sabi ni Yuchen na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Clarissa. Ikatlong senior brother, muntik ka nang mamatay. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Clarissa, tumango si Yuchen sa kasiyahan. Sabi niya, tama. Mabuti na lang at lumitaw ang pangalawang senior brother sa kritikal na sandali at iniligtas ako. Pagkatapos noon, nalaman din ng pangalawang senior brother na ang sikat na si Alvin sa maunlad at magulong rehiyon ay ang ating nakababatang kapatid. Kasunod noon, hinanap namin ng pangalawang senior brother ang nakababatang kapatid, at nagmamadaling pumunta sa iba't ibang lugar. Gayon din, sumuko na rin siya sa pagrarango sa top 10 nanograms Intermediate Supreme God Ranking para hanapin at protektahan ang nakababatang kapatid. Bumantong hininga si Yuchen bago nagpatuloy sa pagsasalita, fourth junior sister, naiintindihan ko na hindi ka sapat ang lakas. Kung hindi, isusuko mo rin ang mga gantimpala para hanapin ang junior brother na tulad ko at ang second senior brother. Sana ay tumigil ka na sa pag-iisip na niloloko kita para sakupin ang paksayo ng Inner Palace. Gayunpaman, huwag na nating pag-usapan ito. Ngayong nakabalik na ako, kung ayaw mo, maaari mo nang ibigay sa akin ang responsibilidad ng paksayo ng Inner Palace. Nakakalungkot lang na hindi ko na maiiwan ang paksayo ng Inner Palace para protektahan ang junior brother. Paulit-ulit na bumantong hininga si Yuchen pagkatapos niyang magsalita, mukhang malungkot. Tila pagod na pagod siya habang sinasabi ito. Samantala, dali-daling umiling si Clarissa nang marinig ang mga salita ni Yuchen at sinabing, hindi. Ikatlong senior brother, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko talaga alam na ikaw at ang pangalawang senior brother ay gumagawa ng napakaraming bagay para sa nakababatang kapatid. Ikatlong senior brother, mas makabubuti na patuloy mong protektahan ang nakababatang kapatid at ibalik siya ng ligtas. Ipaubaya mo na lang sa akin ang paksayo ng Inner Palace. Hindi ko isinuko ang rango tulad mo at ng pangalawang senior brother dahil sa palagay ko ay hindi ako sapat na malakas para protektahan ang nakababatang kapatid. Eksakto nga ang sinabi mo. Sana ay maintindihan mo ito, ikatlong senior brother. Sa sandaling ito, labis na nakonsensya si Clarissa na para bang nakagawa siya ng isang mabigat na krimen. Habang isinusuko ng kanyang pangalawa at pangatlong nakatatandang kapatid ang rango at mga gantimpala upang hanapin ang kanilang nakababatang kapatid, masigasig siyang nakikipagkompetensya para sa mga gantimpala. Bagamat alam niyang wala siyang gaanong magagawa para sa kanyang nakababatang kapatid sa oras na iyon, nahihiya pa rin siya. Ayos lang, fourth junior sister. Ipaubaya mo na sa akin, buntong hininga ni Yuchen. Hindi. Hindi ko ibabalik sa iyo ang pangkat ng Inner Palace. Matatag na sabi ni Clarissa. Pagkatapos, bigla siyang lumingon sa gilid at sinabing, pangalawang senior brother. Bilasan mo at hikayatin ang ikatlong senior brother na iwan sa akin ang pangkat ng Inner Palace. Dahil ibinigay niya sa akin ang kontrol sa pangkat, dapat ay ganito pa rin ang sitwasyon. Gusto kong patuloy niyang protektahan ang nakababatang kapatid at ligtas na maibalik ang nakababatang kapatid. Maraming kayamanan ang dala ni nakababatang kapatid ngayon. Maraming tao ang siguradong nagmamasid sa mga gamit niya. Sa kawalan sa unahan, biglang lumitaw si Feng. Pagkalabas niya, nakatanggap siya ng voice transmission mula kay Yuchen na nagpapaliwanag sa nangyari. Pagkatapos noon, pinagalitan niya si Yuchen gamit ang voice transmission, Brat, paano mo nagawang maglaro ng isip kay fourth junior sister? Ayos lang ba talaga na gawin ito? Kalimutan mo na. Kung ayaw mo talaga sa pasanin na ito, ako na ang bahala. Hindi dapat pasanin ni fourth junior sister ang pasanin na ito. Umiling si Feng pagkatapos niyang magsalita. Pagkatapos, tumingin siya kay Clarissa at sinabing may mabait na ngiti sa kanyang mukha, fourth junior sister, ako ang namamahala sa paksayo ng Inner Palace noon. Kung ayaw mo, maaari mo itong ibigay sa akin. Hindi mo kailangang pasanin ang pasanin na ito. Si Feng, na napakatapat, ay hindi inaasahan na siya ay walang awang tatanggihan.
Pangalawang senior brother, hindi ka naman ganito dati. Ayaw mo bang tulungan ang nakababatang kapatid mo dahil hindi mo pa siya nakikilala noon? Ang dapat mong gawin ngayon ay hanapin siya at protektahan gamit ang pangatlong senior brother. Dapat ka nang umalis para hanapin siya. Huwag kang mag-alala. Pangako ko na hindi ko hahayaang mawala ang ating tahanan. Sa sobrang pagkabalisa ni Clarissa sa sandaling ito, namumula na ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng lahat na kontrolin ang pangkat ng Inner Palace ngayon. Inaasahan ba nila na hahanapin at poprotektahan niya ang kanilang nakababatang kapatid? Isa lamang siyang simpleng kataas-taasang Diyos. Natigilan si Ifeng sa tugon ni Clarissa. Talagang malaki ang nagawa ni third junior brother sa kanya, no? Napakawalang pag-asa niyang hanggal. Lumingon si Ifeng at tinitigan si Yuchen na mukhang walang nangyari. Pagkatapos, sinabi niya para aliwin si Clarissa, fourth junior sister, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige, dahil handa kang mamuno sa paksayo ng Inner Palace, maaari ka nang magpatuloy sa pamumuno. Pagkatapos nito, maghahanap kami ng iyong third senior brother ng mga katulong bago tayo pumunta at makipag-ayos sa mga ignorante na taong nag-aabang sa kanilang junior brother malapit sa Myriad Laws Academy. 4,331 Si Alvin, isang miyembro ng paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy, ay wala pang ang 1,000 taong gulang, ngunit siya ay nasa unang pwesto sa parehong rudimentary supreme god ranking at sa overall ranking. Ikinagulat ng lahat ang ranggo sa maunlad at magulong rehiyon. Mabilis na kumalat ang balita, at karamihan sa mga tao ay nakarinig na nito. Parehong nagulat ang mga nakakakilala kay Alvin at ang mga hindi. Sa isang base camp sa Profound Zen Battlefield. Isang magandang babae at isang dalaga ang nakatayo sa isang sulok, at baka sa kanilang mga mukha ang gulat sa sandaling iyon. Hindi ko inaasahan na aabot siya sa ganito kalayo. Ang dalawang babae ay walang iba kundi sina Reggie at Talia, ang biyenan at hipag ni Alvin. Dati, inilayo ni Reggie si Talia mula sa magulong rehiyon at sa larangan ng digmaan ng kaharian. Gayunpaman, nang marinig niya na si Alvin ay tinarget sa magulo at magulo na rehiyon, labis siyang nag-alala kaya't ibinalik niya ang kanyang anak na babae sa larangan ng digmaan ng kaharian upang hintayin ang kanyang balita. Hindi sila nang ahas na pumasok sa magulo at magulo na rehiyon kaya't sa larangan ng digmaan lamang sila naghintay. Sa wakas ay nagbunga ang ilang dekada ng paghihintay. Si Alvin, na minsan lamang nakilala ni Reggie, ay nang ibabaw sa lahat ng mga kahangahangang nilalang at nanguna sa pangkalahatang ranggo sa maunlad at magulong rehiyon. Pahihintulutan siyang maligo sa banal na bukal, at bibigyan din siya ng Supreme Powerhouse Divinity, dahil sa mga bagay na ito, magiging mas maayos ang kanyang paglalakbay sa paglilinang. Bagamat walang malapit na relasyon si Reggie kay Alvin, asawa pa rin ito ng anak niya. Itinuring niya itong pamilya at natural lang na umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Bukod dito, maganda ang impresyon niya rito matapos niyang malaman na nakabangon ito mula sa makamundong mundo at lumakas ng husto sa maikling panahon dahil sa pagnanais na protektahan ang kanyang anak. Tara na. Mula ngayon, siya na lang ang maaasahan natin para iligtas ang kapatid mo, buntong hininga ni Reggie habang sumusulyap kay Talia, dahil sa lakas at kasikatan niya ngayon, hindi na magiging mahirap para sa kanya na iligtas ang kapatid mo. Bumalik na tayo sa ating tahanan sa Profound Energy Land at hintayin ang balita. Alam ni Reggie na hanggat muling nagkita si Alvin at ang kanyang anak, tiyak na ibabalik niya ito sa angka ng lingho sa lupain ng malalim na enerhiya upang makilala ito. Tutal, maaaring hindi alam ng kanyang anak ang kanyang pinagmulan, ngunit alam na ito ng kanyang manugang. Sige, sagot ni Talia habang sinusundan si Reggie at umalis. May bahid ng inggit na makikita sa kanyang mga kayumangging mata. Hindi niya alam kung naiinggit ba siya sa lakas ng kanyang bayaw o sa kakayahan ng kanyang kapatid na makahanap ng isang mabuting asawa. Sa isa pang larangan ng digmaan sa kaharian. 3 babae ang nakatayo sa transportation formation sa isang base camp. Bago sila nawala sa paningin, sinabi ng isa sa kanila, Prinsesa, Miss Leia, kung siya si Young Master, ligtas na siya ngayon. Makakaasa kayo. Ang 3 babae ay sina Rina, Sofia, at Leia.
Hindi maisip ni Alvin kung gaano karaming mga matandang kaibigan niya sa iba't ibang larangan ng digmaan sa realm ang nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Sa lupain ng banal na alay. Si Trayvon, ang pinuno ng angkan ng yun, ay bumalik sa angkan ng yun na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi lamang nakaligtas si Alvin, kundi nanguna rin siya sa parehong rudimentary Supreme God ranking at sa overall ranking. Dahil sa kanyang talento at napakagandang oportunidad, walang duda na mas lalakas siya sa maikling panahon. Natural lamang na alam ni Trayvon na magiging isang sakuna ito para sa angkan ng yun at sa kanyang anak kapag lumakas si Alvin. Kailangan ko ipaalam sa ninuno ang tungkol sa bagay na ito. Sa katunayan, ayaw ni Trayvon na guluhin ang pinakamataas na makapangyarihang angkan ng yun dahil kay Alvin. Alam niya na kapag nalaman na ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ang pasikot-sikot sa bagay na ito, tiyak na gagamitin ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ang buhay ng kanyang anak upang sugpuin ang galit ni Alvin laban sa angkan ng yun. Sa paningin ng ninuno ng angkan ng yun, ang buhay ni Octavius ay hindi kasing halaga ng 10,000 taong pamana ng angkan ng yun. Kapag lumitaw ang aparisyon ng ninuno, hindi ko masasabi sa kanya ang totoo. Kung hindi, tiyak na hindi niya gugustuhing masaktan si Alvin. Maya-maya, nakaisip si Trayvon ng isang kwento para ikwento sa ninuno ng angkan ng yun. Pagkatapos, mabilis siyang nagtungo sa Ancestral Hall at tinawag ang ninuno ng angkan ng yun dala ang isang token na tanging ang leader ng angkan ng yun lamang ang may hawak. Bagamat hindi kayang magbigay ng matinding lakas ang proyeksyon ng kataas-taasang powerhouse, lahat ng nakita at narinig nito ay babalik sa orihinal na katawan. Ninuno. Nang lumitaw ang aparisyon ng isang matandang lalaki, agad na napaluhod si Trayvon. Karaniwan siyang mataas at makapangyarihan sa angkan ng yun, ngunit sa sandaling ito, para siyang isang debotong mananampalataya. Ang matandang lalaki ay mukhang isang pantas. Magkakaroon sana siya ng napakabait at mabait na mukha kung hindi lang dahil sa kanyang pares ng matatalim at mabangis na mga mata. Bagamat isa lamang itong pagpapakita ng matandang lalaki, nang maramdaman ni Trayvon ang walang pakialam na tingin ng matandang lalaki sa kanya, hindi niya maiwasang pigilin ang kanyang hininga dahil sa takot. May problema ba? Huminga ng malalim si Trayvon bago sinabi, "Ninuno, nakita mo na ba ang ranggo ng maunlad at magulong rehiyon?" Mahinahong sinabi ng matanda, "Oo, nakita ko na ang mga ranggo." Mukhang walang sino man mula sa angkan ng yun ang nakapasok sa alinman sa mga ranggo. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya, "Mayroon bang mula sa angkan natin na gumamit ng sagisag panulat at nakapasok sa ranggo? Iyon ba ang dahilan kung bakit ninyo ako ipinatawag?" Ngumiti si Trayvon ng mapait at sumagot, "Hindi. Sa pagkakataong ito, walang sino man mula sa angkan ng yun ang nakapasok sa ranggo sa maunlad at magulong rehiyon. Kung gayon, bakit mo ako ipinatawag?" Tanong ng matanda. Agad na naging malamig ang kanyang boses. Agad na namutla ang mukha ni Trayvon. "Ninuno, kilala mo siguro ang taong nangunguna sa pangkalahatang ranggo, di ba?" Walang ekspresyong sinabi ng matanda, "Oo." Wala pa nga siyang 1,000 taong gulang, pero isa na siyang panimulang kataas-taasang Diyos. Higit sa lahat, sinasabing kasing lakas siya ng mga nangungunang kataas-taasang Diyos. Hindi magiging mahirap para sa batang iyon na maging isang kataas-taasang makapangyarihang Diyos sa hinaharap. Bagamat ang matandang lalaki ay isang supreme powerhouse, narinig din niya ang tungkol sa halimaw na prodigy, si Alvin. Ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan ng kabilang partido ay noong pagpupulong ng mga supreme powerhouse. Noong panahong iyon, muntik nang mapatay ng kabilang partido si Yoren mula sa ningklan ng Sanction Land. Kinilala si Yoren bilang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa God-defying world, ngunit natalo siya ng isang binata na wala pang 1,000 taong gulang. Pagkatapos noon, mas binigyan niya ng pansin ang kabilang partido dahil sa mahusay na pagganap ng kabilang partido sa maunlad at magulong rehiyon. Hindi kalabisan na sabihin na ang kabilang partido ay isang sumisikat na bituin sa God-defying world. Bagamat wala siyang relasyon sa kabilang partido, mataas ang kanyang respeto sa kabilang partido. Tutal, hanggat hindi namamatay ng maaga ang kabilang partido, tiyak na magiging isang supreme powerhouse ang kabilang partido sa hinaharap. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.